Ang impeachment ni pangalawang Pangulo Sara Duterte, isang pagsusuri sa magkabilang panig. Ang impeachment ni pangalawang Pangulo Sara Duterte ay nagdulot ng matinding pagkakabahagi sa politika ng Pilipinas. May mga sumusuporta sa kanyang pagpatalsik sa pwesto, ngunit mayroon ding naniniwalang isa itong hakbang na may bahid ng politika upang pahinain ang kanyang kampo. Pananaw ng mga anti-Sara Duterte para sa mga pumapabor sa impeachment ni Duterte, mahalaga ang pananatili ng integridad at pananagutan sa gobyerno. Ang mga paratang laban sa kanya, kabilang ang diumano'y banta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., malawakang katiwalian, at ang kanyang pananahimik sa agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea ay mga seryosong usapin na hindi maaring ipagsawalang bahala. Ayon sa kanila, ang isang leader na may ganitong mga akusasyon ay hindi dapat manatili sa isang mataas na posisyon sa gobyerno. Ang tiwala ng taumbayan sa isang opisyal ng gobyerno ay dapat may matibay na pundasyon at kung may sapat na ebidensya laban sa kanya, kailangang pairali ng batas. Para sa mga kritiko, ang impeachment ay isang lehitimong proseso upang mapanatili ang checks and balances sa pamahalaan at tiyakin na walang opisyal, gaano man kalakas ang kanyang pangalan o pamilya, ang hindi mananagot sa kanyang mga aksyon. Bukod dito, may mga nagsasabing ang impeachment ay isang senyales ng lumalawak na hidwaan sa pagitan ng mga Marcos at Duterte, dalawang makapangyarihang pamilya sa politika. Para sa kanila, ito ay isang senyales ng pagbagsak ng alyansa ng dalawang pamilyang minsang nagkakaisa sa politika, na maaring magresulta sa mas malaking pagbabago sa landscape ng politika ng bansa. Pananaw ng mga pro-Sara Duterte. Sa kabilang dako, ang mga taga-suporta ni Sara Duterte ay naniniwalang ang impeachment laban sa kanya ay may bahid ng politika at isang tangkang pahinain ang kanyang posisyon bago ang 2028 presidential elections. Ayon sa kanila, si Duterte ay biktima ng isang orchestrated na kampanya upang sirain ang kanyang imahe at pigilan ang kanyang potensyal na pagtakbo sa mas mataas na posisyon sa hinaharap. Sinasabi rin nilang walang matibay na ebidensya upang patunayan ang mga paratang laban sa kanya. Sa usapin ng umano'y banta sa buhay ni Pangulong Marcos, wala pang konkretong ebidensya na papapakita na siya mismo ang nasa likod ng planong ito. Ang impeachment, ayon sa kanyang mga taga-suporta, ay isang distraction mula sa mas mahalagang isyung dapat pagtuunan ng gobyerno, tulad ng kahirapan, inflation, at sigalot sa West Philippine Sea. Bukod dito, marami sa mga pro-Sara Duterte ang naniniwalang may motibo ang mga kalaban niyang politiko upang tanggalin siya sa pwesto. Ang pagkakaroon ng matibay na pangalan at malaking taga-suporta sa Mindanao ay maaring nagdudulot ng pangamba sa ibang politiko na gustong palakasin ang kanilang sariling kapangyarihan. Para sa kanila, ang impeachment ay hindi isang hakbang tungo sa hustisya, kundi isang hakbang tungo sa pagkontrol ng kapangyarihan sa pamahalaan. Pagtatapos, sa huli, ang impeachment ni Sara Duterte ay isang masalimot na usapin na may malalim na epekto sa hinaharap ng politika ng bansa. Mahalaga para sa mga Pilipino na suriin ang isyu ng hindi lamang nakabase sa kanilang pampulitikang paniniwala, kundi sa mga ebidensya at tunay na intensyon ng mga nasa likod nito. Sa kabila ng mga alegasyon laban kay Duterte, kailangang tiyakin na ang proseso ng impeachment ay patas at walang bahid ng personal o pampulitikang interes. Gayun din, kung may mga katiwalyang nagawa, dapat siyang managot sa ilalim ng batas. Ngunit kung ang impeachment ay ginagamit lamang bilang sandata ng mga kalaban sa politika, ito ay magiging isang mapanganib na precedent sa demokratikong proseso ng bansa. Sa gitnang lahat ng ito, mas mahalagang pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang mga tunay na problema ng bansa, gaya ng kahirapan, korupsyon at seguridad. Ang tunay na panalo ay hindi makakamit sa pagpapatalsik lamang ng isang opisyal, kundi sa mas matibay na pundasyon ng hustisya, katotohanan, at kaunlaran para sa lahat ng Pilipino.